Alam po ninyo, sa mga matitinong tao at Pilipino, palaisipan pa rin until now. Saan kinuha ni dating Congressman Saldico na ngayon ayaw umuwi ng Pilipinas kahit napakarami ng kaso at warrant of arrest? Ang sinasabing bilyon-bilyon, 805 billion pesos. Saan kukunin yun? Cash. Cash yan, ha? Kasi yan ang sinasabi ng mga dating sundalong, kanya daw na mga bodyguard staff. Ganong kalaking pera yung kanilang idiniliber kung kani-kanino nung nakaraang mga taon dito sa ating bansa. Saan kinuha yung perang yun? Kung yan ay pera ng taong bayan, pera ng national government, ang may hawak niyan, National Treasury, ang record, at nasa bangko yan. Bihira naman ang ganyang kalaking volume ng pera na hawak ng tao. Yang ganyang kalaking pera dahil pera ng bayan na pinag-uusapan dito, nasa bangko yan. At ang National Treasury ng ating bansa ang may hawak dito at may kontrol dyan. Sino si Congressman Saldico na makakapag-withdraw at makakapaghawak ng 800 billion cash tapos ilalagay sa maleta at ipamimigay kung kani-kanino? Napaka-imposible nun. Kasi kung totoo yun, malinaw na may nilabag na batas sa umpisa pa lang si Saldico at yung kanyang mga kasamahan. Kasi labag yun sa anti-money laundering law na mag-withdraw at ganyang kalaking pera. Kasi under the law, 500,000 lang. Pag nag-deposito, kinukwestiyon ka na ng teller ng bangko. Eh si Saldico ba may sariling bangko? Kahit may sarili siyang bangko, hindi siya dapat naglalabas ng ganong kalaking pera. Dahil mababangkrap ang bangko kapag naglabas ka ng ganon. Ang bangko, walang ganong kalaking pera. Kadalasan ang cash ng mga bangko ay nasa 10 million lang. Kumpurme pa yun sa branch at laki ng bangko. Wala rin ganong kalaking volume ng pera, cash, ang mga bangko. Dahil kung yung mapapansin, lahat ng bangko, gobyerno at pribadong bangko sa Pilipinas, every other day, may nagpupunta dyan ng mga armor van o car na nagdadala at kumukuha ng pera at dinadala sa central bank o saan nila dinadala. Walang ganong kalaking cash sa bangko. At hindi ka pwedeng mag-withdraw, mag-deposito, lalo na ito withdraw kasi cash na ipinamigay umano eh. Walang ganon. Anong kapangyarihan ng isang congressman, kahit pa chairman ng committee on appropriation na maghawak ng cash ng ganyang kalaking budget? Wala. Kasi ang proposed budget, libro yan, papel yan, wala yang cash. Ang proposed budget, pag inaproban, gagawa pa lang ang Executive Department ng pamamaraan kung paano makolekta yung proposed budget. Yung libro, hindi pera yun. Yung proposed budget, hindi pera yun. Ang pera, pag naging batas na, mangungulekta ang BIR, Customs at lahat ng agency ng gobyerno para makapangalap ng buwis at maging pondo dun sa batas na General Appropriation Act o General Appropriation Law. Yun po yun eh. Eh bakit yung congressman naghahawak ng ganong kalaking pondo? Saan galing yun? Kung pribadong pera naman yan, sariling pera ni Saldico, bakit naman niya ipamimigay? Kung kani-kanino? Anong kapalit nun? Malabo. Kung bibigyan mo ng 1 bilyon, 2 bilyon, 3 bilyon ng isang tao, anong kapalit nun? Tsaka saan kukuha si Saldico ng ganong kalaking pera? Cash. Kahit na sabihin natin billionaire siya pero hindi naman ganong kalaki, 800 billion. May pagka kanyang inamin na kanyang pera yun, laki lalo ng problema niya. Bawal yun. Saan niya kinuha yun kung walang malaking negosyo at saka hindi ganong kayaman? Siguro, yung Saldico. Kaya doon pa lang ho sa figures, katulad ng sinabi ni Ping Lacson 1 week ago, kaduda-duda na. Kasi yung 800 billion, halos 70 to 80% ng yearly budget. Kasi ang ating yearly budget, trillion lang eh. Eh kung ganun kalaki yung ipinamigay ni umano nung mga tauhan ni Saldico, eh halos lahat ng budget siya may hawak. Ang labo nun. Again, para maintindihan nyo, ang budget ng gobyerno nasa bangko. Ang may hawak ng record niyan at saka kas kung kinakailangan, National Treasury. Pag nangailangan ng mga departamento ng gobyerno, dadaan yan
sa Department of Budget and Management for approval bago matransfer doon sa mga particular agency at ahensya ng gobyerno yung amount galing sa bangko. Hindi yung cash na idinideliver. Yung katulad ng mga pinagparti-partihan ng mga politiko at district engineer at kontraktor. Ayun, yung iba doon, sariling pera ng kontraktor. Nag-abono sila. Yung sariling pera nila yun. Kaso na bulyaso, hindi na ngayon mabawi. Di ba yun yung kinakantsaw kay Saldik Diskaya? Sila daw inawalan pa ng pera dahil nag-advance sila sa mga politiko tapos nabulyaso yung project. O di sariling pera nila yun. Yung maaaring dinakaw din nila doon sa mga nakaraang project. O, yun yung issue eh. May posibleng nag-abono yung kontraktor kaya mayroong perang ganon. Pero yung 800 billion galing sa isang politiko at namigay sa mga kung kani-kanino, imposible. Mahirap patunayan. Mahirap na mahirap patunayan. Madaling magsabing may maleta, pero yung laman, hindi totoo. Mahirap patunayan. Yung pag-deliver kung saan-saan, mahirap din patunayan. Puro sablay. Yung inakusahan na tumanggap ng mga maleta, inamin na nagkamali sila. Tulad na sinabi ko sa nakaraang mga video, yung Paway at saka Lawag magkalayo. Ang mga Marcos walang bahay sa Paway. Ang bahay ni Marcos ay nasa Batak, Lawag City, Ilocos. Bakit doon daw sila nag-deliver ng pera? Sabi pa ng isang sundalo, doon daw sa may lake. Ako nakarating doon, mayroon talagang artificial lake, parang ilog doon sa Paway. Yung nasa likod o harap ng palasyo doon, yung Malacanang North nung araw. Hanggang ngayon, tourist attraction yung pinupuntahan talaga yun. Walang bahay doon si Pangulong Marcos. Tapos sabi na doon sila nag-deliver. Naloko na. Ang may bahay sa area yun, sabi ng mga Ilocano, si Atty. Carpio, yung asawa ni Sara Duterte, Vice President. Baka doon dineliver. Nagkaloko-loko na. Si Dilima, inakusahan. Si General at Secretary Anyo ng National Security Council, inakusahan. Tsaka si Trillanes, tsaka ICC. Wow! Kaya itong mga nag-uusap, puro kaso inaabot ngayon. Binabalikan na sila isa-isa. Kasi nga mahirap paniwalaan at paninira ng reputasyon ng mga inakusahan tulad ni Dilima, ni Trillanes at saka ni General Secretary Ed Anyo. Na malinis ang naging ang pangalan sa pagiging sundalo, pagiging DILG Secretary at until now National Security Advisor ng Pangulong Marcos. Walang korupsyon. Ngayon lang nadamay siya. Kaya isa-isa niyang ilalabas at inaaral yung mga batas na pwede niyang gamitin para balikan sila Defensor, Paligod at yung 18 mga dating sundalo. Ngayon kung madadagdagan pa yan, naku, matindi yan, ha? Malabo pa sa sabaw ng pusit yung pera yan. Maletang walang laman siguro yan. Baka budol-budol yan. Yung maletang ang laman, yung ibabaw pera, ang nasa loob puro basura. Malamang gano'n. Kaya nga basurang pera. Basura sabi nga ni Ortesa nung araw. Kutesa, basura daw yun.